Alam mo, I do not doubt yung mga panawagan kasi seryoso sila eh. Akala nila seryoso rin yung gobyerno dyan sa pag-iimbestiga. Kaya nila sinasabi, ito dapat, ito dapat. Ang problema, hindi seryoso yung gobyerno eh. Hindi seryoso. Sabi ko nga eh, sarsuela lahat to eh. But, may magagawa ba ang business community? Malaki. Halimbawa, maglabas ng statement anong pangalan to? Si Ramon Ang. Maglabas ng statement si Enrique Razon, si Sabino Aboitis, si Fernando Sobel de Ayala, yung mga lige, or even the Chinese community, Chinese businessman, magsabi lang sila, tama na, hindi na namin kaya, hindi na pwede. You have to either do it right, or hang yourself. Pag sinabi lang ganon, yun ang talagang dahil pa ang magnitude 12 yan na lindol. Kaya sabi mo may magagawa, malaki. Kasi sila ang haligi. Pag sinabi ng negosyo, whether it's Makati Business Club, it is Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang dapat talaga, sabi nila, tapangan nila, di ba? Bigyan nila ng anong tawag nito? Ang ngipin. Yan ang hamon natin sa business sector. Kayo ang dapat maglagay ng ngipin sa sarili nyo. Kasi napakabakla ng inyong mga statement eh. Sabihin nyo diretso, Mr. President, we don't like what is happening. It's either anong tawag nito? Mag-ayos ka ng maayos according to what is expected, no? Or you leave and let somebody else do it, no? Baka Manong Jay, pag ginawa nila yon, magaya sila kay Manong Chabit naman, na after nung kanyang mga banat at puna, kinasuhan. Hindi, pag ang negosyo nagsalita, remember, ang ano ba nagpapatakbo sa bansa? Ekonomiya. Pag ang mga haligi ng ekonomiya nagsalita, sinabi sa iyo, oy, Admar, ayusin mo, tanggalin mo lahat yung mga kung kinakailangan pati asawa mo, tanggalin mo. Kung hindi, pipiyok na kami ng gusto. Wala ka nang maasahang tulong sa amin. Or, total, marami ka na kinita, lumayas ka na. At gusto namin matino ang bansa. Dahil dito kami nagninegosyo. Ganun lang kasimple. Doon sa naging pahayag, actually 34 na mga pahayag ng iba't ibang mga grupo, business mga leaders, organisasyon, mga business organization po, business groups. At ang titulo pa ng kanilang joint statement ay Urgent Appeal. Urgent appeal to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Kung di ako nagkakamali, meron din silang apila, matatandaan natin na pag-uusapan din natin yan before, at yun naman yung patungkol doon sa budget na itong 2025 budget po. Mismo ang mga negosyante na ang nagsasalita. So, ibig sabihin ba nito, apektado na rin yung kanilang negosyo dahil sa usapin ng korupsyon at nababanggit na nga, nagiging national security na ito, Manong Jay? It is. As a matter of fact, halimbawa, negosyante ka. Bakit maliitin mo ka negosyante, halimbawa, Admar, no? Kunyari, ang supot ng simento mo, ang presyo 250. Tapos sasabihin nila sa'yo, hindi, resibuhin mo ng 350 or 450. Kasi may corruption eh. Dalawang bagay yun. Either papayag ka dahil gusto mong magnegosyo, or gagawa kang paraan para mapagbigyan mo sila, pero at the same time, lalabag ka sa batas. Ano mangyayari? Kasi gagamit ka na ng resibo na hindi tama. Di ba? Dahil pag gumamit ka ng resibong hindi tama, o ng tama, tatamaan ka naman doon sa value-added tax. Sa buwis. Saan mo kukunin yung ipantapal ni mo? Sa Bisaya pa. So, ang hirap nagnegosyo na Admar.
Isipin mo, hollow block, example na lang. Kasi ako, kami, pamilya namin, nagninegosyo ng hollow block at saka culvert dito sa Davao. Halimbawa, may isang ahensya ng gobyerno. Sabihin lang, pilamain yung culvert. Sabihin namin, let's say, 1.2. Sabi niya, gawin mong 5.2. Ano gagawin namin? Either tatanggi kami, hindi na bali, hindi na kami magninegosyo. Kaysa naman, kumuha ka ng parang, because effectively, you are being corrupted. In turn, you will be corrupt already. So, ang hirap na magnegosyo. Tapos, sabihin sa hardware, mag-deliver ka ng kabilya, numero Gs. Pero ipalalagay sa iyo, numero 8 o numero 16. So, anong pangalan ang ipa-deliver sa iyo? So, lahat ito, Admar, ako sinisimplify ko lang para mahigit na madaling maintindihan eh. Ganyan, kaya itong mga negosyante, ano na talaga, sabi ko nga, pangalawa, di ka na magnegosyo ng malalaki kung wala kang business partner o bangko. Sinong makakakuha ka ng loan para sa isang malaking project, pero magkano ang interest? Patay ka na naman sa interest. In other words, nagiging convoluted na lahat itong mga pangyayaring ito na wala ng katinuan. That's why it becomes a national security problem, Admar. Opo. Nung nagsalita ang chairman ng SEC, kaugnay nga po doon sa trilyong pisong nawala sa ating ekonomiya, sa negosyo natin dito, biglang kabig yun. At nanguna mismo ang Malacanang. Yet, may isang dating taga Bangko Sentral ng Pilipinas, ang nagbulgar naman, mas malaki pa nga yata yung kanyang naipahayag. Kumbaga, parang nakikita mo ba may pagtatangka na pabanguhin, itago ang masamang epekto ng issue ng korupsyon, kaya ganito. Meron pang isang parang katanungan ngayon yung ating mga kababayan. Ano ang sadya noong taga-Amerika, taga-Estados Unidos, doon sa pagpunta sa ICI? It's either, para pwedeng gusto bang makialam sa investigasyon or nababahala na rin ba sila sa kalakaran ng itong malawakang korupsyon dito sa ating bansa, Manong Jay? First things first, no? Doon sa pagpunta nung embassy official, US Embassy, dalawang bagay yan eh. Number one, they wanted to find out whether talagang totohanan yung investigasyon. No? Kasi alam nila na grabe na ang corruption sa Pilipinas at yung kanilang mga wala ng investment from the US coming to the Philippines. Tusong Amerikano, hindi mo maluloko yan. So, paano magnenegosyo? Pangalawa, naalala mo yung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Napanay ng punta ni Bosworth dito sa Malacanang, sa and then ultimately, anong naging end result? Talagang kinauna si Ferdinand Marcos, nilipad na to Hawaii. So, maraming sinyalis yan. It gives us so many things to think about, no? Why, ano ang purpose? Pwedeng nakikialam, pero hindi. Bakit sila makikialam? Wala naman sangkot sa wala naman sangkot sa flood control scandal ng mga Amerikano. Wala naman may project na puti. Puro Pilipino lahat to. So, wala doon. Nando doon sa investment climate affecting the country because of the corruption issue. And second, whether they'd like to probably find out whether Mr. Marcos is still on top and if he deserves to be removed from office, which they do anyway all over the world. Nothing new. Opo. And dito pa sa side po ng mga negosyante, tingin nyo wala po silang magagawa maliban dito sa mga panawagan na ito laban sa korupsyon? Kasi halimbawa, kukonect din naman talaga yung mga contractor din sa kanila. Kung meron mga bibilhing mga materyales, meron ba silang na
kumbaga, ido-double check ba? Ano sa nakikita nyo po na maaring maging papel ng mga negosyante po dito maliban doon lang sa panawagan na urgent appeal sa gobyerno natin? Marami kasi sila dito, gusto nila na empower pa, bigyan pa ng ngipin yung Independent Commission for Infrastructure, bigyan ng full legal authority, bigyan ng kalayaan and independence sa pagsasagawa ng investigasyon na malaya mula sa mga political influence. Alam natin, isa din yan sa question sa ICI. Gusto rin nila na ma-prosecute lang yung mga responsable impartially and without regard kung ano man yung kanyang ranggo, posisyon, political affiliation. Ito ba ay kabarkada ng kasalukuyang administrasyon, kaibigan ba, kabarilan ba, may personal relation ba? Nais din ito ng institutional reforms. Maliban dito sa mga panawagan na ito, meron ka pa bang nakikita, Manong Jay, na maaring malaking papel ng mga negosyo para talagang makatulong sa pagsawatan ng korupsyon? Alam mo, I do not doubt yung mga panawagan kasi seryoso sila eh. Akala nila seryoso rin yung gobyerno dyan sa pag-iimbestiga. Kaya nila sinasabi, ito dapat, ito dapat. Ang problema, hindi seryoso yung gobyerno eh. Hindi seryoso. Sabi ko nga eh, sarsuela lahat to eh. But, may magagawa ba ang business community? Malaki. Halimbawa, maglabas ng statement anong pangalan to? Si Ramon Ang. Maglabas ng statement si Enrique Razon, si Sabino Aboitis, si Fernando Sobel de Ayala, yung mga lige, or even the Chinese community, Chinese businessman, magsabi lang sila, tama na, hindi na namin kaya, hindi na pwede. You have to either do it right or hang yourself. Pag sinabi lang ganon, yun ang talagang dahil pa ang magnitude 12 yan na lindol. Kaya sabi mo may magagawa, malaki. Kasi sila ang haligi. Pag sinabi ng negosyo, whether it's Makati Business Club, it is Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang dapat talaga, sabi nila, tapangan nila, di ba? Bigyan nila ng anong tawag nito? Ang ngipin. Yan ang hamon natin sa business sector. Kayo ang dapat maglagay ng ngipin sa sarili nyo. Kasi napakabakla ng inyong mga statement eh. Sabihin nyo diretso, Mr. President, we don't like what is happening. It's either anong tawag nito? Mag-ayos ka ng maayos according to what is expected, no? Or you leave and let somebody else do it, no? Baka Manong Jay, pag ginawa nila yon, magaya sila kay Manong Chabit naman, na after nung kanyang mga banat at puna, kinasuhan. Hindi, pag ang negosyo nagsalita, remember, ano ba nagpapatakbo sa bansa? Ekonomiya. Pag ang mga haligi ng ekonomiya nagsalita, sinabi sa iyo, oy, Admar, ayusin mo, tanggalin mo lahat yung mga kung kinakailangan pati asawa mo, tanggalin mo. Kung hindi, pipiyok na kami ng gusto. Wala ka nang maasahang tulong sa amin. Or, total, marami ka na kinita, lumayas ka na. At gusto namin matino ang bansa. Dahil dito kami nagninegosyo. Ganun lang kasimple.